Pagkaraan ng ilang sandali, habang hinahatid ni Gang si Jinho pauwi, sinubukan ni Jinho na magsabi ng isang bagay, ngunit sinabi ni Gang na alam niyang hinding-hindi magsisinungaling si Jinho tungkol sa isang bagay na ganoon, at sinabing nasa masamang posisyon lang sila. Sinabi ni Gang na mabuti ang ginawa ni Jinho at walang dahilan para yumoko siya kapag wala siyang ginawang mali. Sinabihan ng Gang si Jinho na kung sakaling magkaroon ng sitwasyon kung saan kailangan niyang ibaba ang kanyang sarili para sa isang bagay na hindi niya kasalanan, sa halip ay gagawin niya ito para kay Jinho. Sabi ni Gang, sapat na ang kanyang kasiyahan kung mabubuhay ng proud ang kanyang anak. Kaya't sinabi niya kay Jinho na huwag mag-alala tungkol sa kanya, ngunit masama ang pakiramdam ni Jinho at humingi ng tawad sa kanyang ama. Pagkatapos nito, si Jinho ay binigyan ng 1 linggong suspension bilang kanyang huling parusa, at si Yang So ay na-diagnose na may 6 na linggong pagkaka-ospital. Dahil doon, kinailangan ni Jinho na makipagkita sa mga awtoridad para sa pag-atake, at nang umuwi siya, nahirapan siyang kontrolin ang kanyang galit. Kinailangan ni Jinho na saksakin ang sarili niyang mga pressure point para makatulog, ngunit sa palagay niya, salamat sa kanyang pamilya, nagawa niyang pigilan ang sarili sa pagpili ng matinding sukatan ng paghihiganti. Gayunpaman, hindi pa siya pinabayaan ng chairman, at nagsimula ito sa hindi patas na pagtanggal sa ama ni Jinho sa kanyang trabaho. Nakatanggap si Gang ng tawag na siya ay tinanggal sa kanyang trabaho, at siya ay nagulat, dahil siya ay maayos. Tumakbo daw si Gang sa red light, at marami silang natatanggap na reklamo na may kinalaman sa kanya, pero tinanong ni Gang kung ano ang ibig nilang sabihin doon, dahil hindi naman siya gumawa ng ganoon. Gayunpaman, sinabi nila na napagpasyahan na siya ay tanggalin. Ngunit sinabi ni Gang na hindi ito maaaring maging legal, at sinabi sa kanila na huwag isipin na tatanggapin niya ito. Pagkatapos ng araw na iyon, ang ina ni Jinho ay natanggal sa trabaho, at kinabukasan, ang kanyang kapatid na babae, na pumasok sa isang middle school na nasa ilalim ng parehong pundasyon ng kanyang paaralan, ay umuwing umiiyak, at sinabing siya ay binubuli ng guro. Kinabukasan, dumating ang landlord at biglang nag-anunsyo na itataas niya ang upa dahil nasa bahay si Jinho dahil sa suspension, kailangan niyang masaksihan ang lahat ng pakiramdam na ito ng matinding pagkakasala. Isang gabi, papalabas si Jinho, ngunit nag-iinuman ang kanyang ama sa bakuran. Tinanong siya kung saan siya pupunta na sinagot niya na mamasyal siya. Humingi ng tawad si Gang kay Jinho at sinabing wala sa mga ito ang kanyang kasalanan, ngunit ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Humingi ng paumanhin si Gang na hindi niya lantarang purihin ang kabutihang ginawa ni Jinho, ngunit hiniling ni Jinho sa kanya na huwag sabihin iyon. Si Jinho, habang umaalis, ay nagsabing babalik siya sa lalong madaling panahon at iniisip na gusto niyang mamuhay ng normal tulad ng iba, ngunit iniisip kung ano ang nangyari. Iniisip ni Jinho kung gagawin niya mapayapa ang pamumuhay ngayon, kung hindi niya nahawakan si Choi Yang-so noon, at iniisip kung masyado siyang walang muwang sa bagay na iyon. Nagtataka si Jinho kung bakit wala siyang ginagawa sa sitwasyong ito. At habang inaatake ang isang puno, iniisip niya, ano ba ang normal na buhay? Hindi alam ni Jinho na napakalungkot na panoorin ang kanyang pamilya na nagdurusa ng ganito. At napagtanto niya na si Choi Yang-so mismo ay hindi kayang gawin ang lahat ng nangyayari. Pagkatapos ay alam ni Jinho na ang lahat ng ito ay isang mensahe mula sa chairman, si Choi Mayong-hil, na nagsisikap na sirain ang kanyang pamilya sa lahat ng kapangyarihan na mayroon siya. Iniisip ni Jinho na ang lugar na ito ay walang pinagkaiba sa Jonghayon, kung saan ang malakas ang magpapasya sa lahat at ang karahasan ay may simple, na palitan ng kayamanan. Nagtataka si Jinho kung bakit hindi niya alam ito kanina, at sumisigaw siya ng malakas sa hangin. Biglang napagtanto ni Jinho na tama na hindi siya mamuhay ng normal sa pamamagitan lamang ng pamumuhay ng tahimik, at naisip niya mula ngayon, kung may gusto siya, siya na mismo ang makakakuha nito. Samantala, may naglagay ng kamay sa balikat ni Jinho mula sa likod, at mukhang pulang kamay, demonic master. Sa kabilang banda, si Yang So ay tumatambay kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang tanungin niya ang kanyang kaibigan kung ano ang nangyari kay Gang Jinho, na sinagot niya na narinig niyang nasuspine si Jinho. Sinabi ni Yang So sa kanyang kaibigan na maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari, dahil hindi pa ito ang katapusan nito, at kailangang pagbayaran ni Jinho ang ginawa nito sa kanya. Sabi ni Yang So, gagapang si Jinho sa ilalim niya,
hihingi ng tawad sa loob ng 1 buwan. At sabi ng kaibigan niya, hinipo lang ni Jinho si Yang So dahil binaygo niya ang kanyang bantay. Kapag sinabi ng batang iyon, hindi kalaban ni Jinho si Yang So. Sumagot si Yang So na hindi siya. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ng batang iyon si Yang So sa isang lugar at sinabing may kilala siyang lalaki na namamahala sa isang PC room na nagsabing papapasukin niya sila mula sa likurang pinto. Biglang tinanong ng batang iyon si Yang So kung saan nagpunta si Hyeon Sang. Sagot ni Yang So na nasa likod lang nila at baka pumunta siya sa restroom. Sinabihan ni Yang So ang kanyang kaibigan na tawagan si Hyeon Sang, ngunit tumugon siya na naka-off ang telepono ni Hyeon Sang. Nairita si Yang at tinanong kung namiss sila ni Hyeon Sang nang pumasok sila sa eskinita, ngunit sinabi ng isa pang bata na sigurado siyang kasama nila si Hyeon. Sinabihan ng batang lalaki si Yang So na maghintay habang pupunta siya upang tingnan doon, at sinabi ni Yang So na sisipain niya si Hyeon kapag bumalik siya habang umalis ang kanyang kaibigan. Nagpa siya si Yang So na tawagan ang mga babae, ngunit habang ito ay nagriring, nagsimula siyang mag-alala, madilim kasi doon. Galit na galit si Yang So dahil walang sumasagot, kaya galit na galit niyang sinipa ang pader. Samantala, sinisigawan ni Yang So na kung sa tingin nila ay tunay niyang kaibigan sila. Hinahayaan lang niya ang mga ito sa paligid niya at sasabihing bugbugin niya sila. Biglang may dumating doon at tinawag ang pangalan ni Yang So. Kaya sa tingin niya ay dumating na ang mga lalaki, ngunit kinakabahan siyang makita ang barkada nito. Jinho. Tinanong ni Yang kung paano siya natagpuan ni Jinho at binalaan si Jinho na alam niya kung ano ang mangyayari kung muli niya itong hinawakan. Tinanong ni Yang So kung humihingi si Jinho ng higit pa, ngunit tinanong ni Jinho kung may balak ba siyang bawiin ang mga bagay na ginawa niya sa kanyang pamilya. Tinanong ni Yang So kung naparito siya upang magmakaawa sa kanya, ngunit nagtataka kung ganito kabigat ang kapaligiran ni Jinho ng sabay-sabay. Tinanong ni Yang So kung pinagsisisihan ni Jinho ang mga bagay na ginawa niya sa kanya, at sinabi niyang dapat ay alam niya ang kanyang lugar. Sinabihan ni Yang So si Jinho na gumapang sa lupa at tumahol na parang aso para pag-isipan niya ito. Pero naintindihan ni Jinho bigla ang balak niya. Sinuntok ni Yang So si Jinho sa mukha, na iniisip na siya ay isang piraso ng cake para sa kanya, ngunit sumigaw sa sakit dahil masakit ang kanyang kamay. Pakiramdam ni Yang ay may bakal na plato sa mukha ni Jinho, at pinasalamatan ni Jinho si Yang So sa pagiging taong naisip niya. Sinabi ni Jinho na oras na niya at sinabihan si Yang So na humingi ng tawad kung hindi siya makatiis, kaya titigil na siya. Tinanong ni Yang So kung ano ang sinasabi niya, ngunit, biglang sinipa ni Jinho ang kanyang binti, na nagpabagsak sa kanya sa sakit. Tinatanong ni Jinho kung ano ang sinasabi niya at kung gusto niyang humingi ng tawad. Gayunpaman, sinabi ni Jinho na sinubukan niyang pigilan ang mga bagay na maaari niyang pigilan. Si Yang So ay nagsimulang manginig sa takot, ngunit hinawakan ni Jinho ang kanyang braso, at sinabing kahit na ginulo siya ni Yang So, sinubukan niyang huwag pansinin ito, dahil hindi ito ang mundong ginagalawan niya. Ngunit si Yang So at ang kanyang lolo ay tumawid sa linya. Binali ni Jinho ang braso ni Yang So habang sumisigaw siya sa sakit, at sinabing pinayuko ng kanyang lolo ang kanyang ama. Sinabi ni Jinho na halos hindi niya naaalala ang kanyang ama, at pakiramdam niya ay napakalayo niya kaya kailangan niyang magsikap na kumonekta sa kanya. Gayunpaman, kapag yumuko sila dahil sa kanya, naramdaman niyang kumukulo ang dugo niya, at sinabing malamang na hindi alam ni Yang So ang pakiramdam na ito. Samantala, nakiusap si Yang So kay Jinho na hayaan siyang mabuhay, ngunit sinabi ni Jinho na dapat silang maglaan ng oras, dahil magdamag pa sila, at sinabihan si Yang So na huwag mag-alala, dahil hindi niya ito papatayin. Sinabi ni Jinho na kailangan lang matutunan ni Yang So kung ano ang ibig sabihin ng gulo sa kanya. At pagkatapos siyang bugbugin ng masama, sinabihan niya si Yang So na ay ando ang lahat habang umaalis. Sinabihan ni Jinho si Yang So na huwag gumawa ng kalokohan, dahil babantayan niya ito. Sinabi ni Jinho kay Yang So na tandaan na hindi ito ang katapusan, at umalis pagkaraan ng ilang sandali. Nang dumating ang mga lalaki, sinubukan nilang gisingin si Yang So, ngunit natakot siya at sinigawan silang huwag hawakan siya. Tinanong ni Hyeon Sang si Yang So kung ano ang ginagawa niya sa lupa tulad nito, at sinabing tinakat niya sila, ngunit tinanong niya sila kung nasaan si Gang Jinho. Tinanong ni Hyeon Sang kung ano ang sinasabi niya, at sinabing, si Yang So lang ang nandoon pagdating nila.
Sinabi ni Yang So na hindi ito posible at tinanong kung anong oras na. Sumagot si Hyeon Sang na 3 AM na ng umaga. At kapag tinanong niya kung nasaan si Yang So kanina, tinanong niyang kung ano ang pinag-uusapan nila, at sinabing nasa tabi lang nila. Naguguluhan si Yang kung ano ang nangyari, pakiramdam niya kasi nabali ang mga paa niya pero ayos lang. Nagalit si Yang So kay Gang Jinho, at kinabukasan, nakaupo sila sa isang istasyon ng pulis. Sinabi ng chairman sa opisyal na inatake muli ni Jinho ang kanyang apo, at galit na nagtanong kung paano niya magagawa ang isang bagay na tulad nito. Sinabihan ng chairman ang opisyal na arestuhin si Jinho, ngunit sinabi ng opisyal na may alibay ang estudyante. Sinabi ng opisyal na mayroon silang security footage ni Jinho na nasa isang convenience store noong panahong sinabi ni Yang So na siya ay sinaktan. Higit pa rito, sinabi ng opisyal na ang convenience store ay milya-milya ang layo mula sa lugar kung saan naroon si Yang So. Iginiit ni Myung-hil na ang kanyang apo ay sinalakay, ngunit ang opisyal ay nagtanong kung paano binawasan din ng chairman ang mga singil, dahil siya ay naruroon. Ngunit galit na tinanong ni Myung-hil kung ano ang sinasabi niya. Sinabi ng opisyal, batay sa mga salita ni Yang So, sinasabi niya na siya ay labis na sinalakay, halos hanggang sa punto ng pagpapahirap, ngunit siya ay mukhang okay. Sinabi ng opisyal na naisip niya na si Yang So ay na-diagnose na may 6 na linggong pagkaka-ospital, kaya tinanong niya kung bakit nasa labas ng ospital si Yang So, gumagala-gala ng ganito. Ang sabi ng opisyal, kung hindi nila ibababa ang mga singil, haharap sila sa mga counterclaim batay sa gawa-gawang diagnosis at maling mga akusasyon. Tinanong ni Choi Myung-hil kung kilala ng opisyal kung sino siya, at sinabihan siyang tawagan ang hepe ng istasyon ng pulisya, ngunit sumigaw si Gang na sapat na, binabalaan ni Gang si Myung-hil na huwag isipin na hindi na nila ito papansinin, at sabay-sabay, nang tumingin si Jinho kay Yang So, nakaramdam siya ng takot pagkatapos nilang umuwi, tinanong ni Yang So si Myung-hil, kung ano ang mangyayari kung muling magpakita si Jinho, ngunit sinabihan siya ni Hil na huwag mag-alala, dahil uuwi siya, at sinabihan si Yang So na magpahinga sa paaralan at magpahinga sandali, samantala, nang tanungin ni Myung-hil kung sigurado si Yang So na si Jinho iyon, galit na galit niyang itinanong kung tinatanong din siya ng kanyang lolo.